Hindi nababahala ang Department of Tourism sa visa-free offer ng Taiwan at posibleng alok na 5-day visa-free entrance ng South Korea sa mga turistang Pinoy. Ang pantapat dyan ng DOT, sa report ng saksing si Steve Daidisa. Hanggang saan ang mararating ng 20,000 pesos mo? Hanggang Taiwan via airplane with 4 days, 3 nights accommodation na. At kung ngayon, kailangan pa ng halos 4,000 pisong visa ng mga Pinoy, simula Hunyo, hindi na. Magiging comfortable sa guest na mag-travel if visa-free na nga talaga siya. Hindi naman daw patatalo ang land of kimchi, K-pop at Korean novelas. Pinag-aaralan na ng South Korea na gawing visa-free ang 5 araw na biyahe roon ng mga Pilipino. 1,500 peso savings din yun sa visa processing. Paano na mga tourist spot ng Pilipinas? Hindi na ba mas more fun? Konting difference lang sa gastos at makakalabas na sila ng bansa. Hindi naman daw nababahala rito ang Department of Tourism. Nitong Enero, pumalo na sa halos 700,000 ang foreign tourists na dumating sa bansa. Kaya kumpiyansa sila na maaabot o mahigita ng 8 million foreign tourist arrival na target ngayong taon, lalo pat host country ang Pilipinas ng ASEAN Summit. Ang Pilipinas may pantapat din. 14-day visa upon arrival naman ang pinag-aaralan para sa mga turista mula China. Thousands of visa applicants line up in our consulate in Beijing and in Shanghai. We're hoping that the easing on visa rules will be approved. Kailangan din daw pababain ang ating hotel rates at ayusin ang mga airports sa mga probinsyang dinarayo. Ngayon, there is better road network to the north and flights have been affordable. Air connections have become very affordable. Pero ang huling alas, nasa mga Pinoy. 62 million silang bumiyahe sa iba't ibang sulok ng Pilipinas noong 2016. Silang mga ayaw pumayag na maging dayuhan sa sariling bayan. Ako si Steve Dailisa ng inyong saksi.